Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan ang isang mensahe. Actually, this is part of the message that I shared to Winnipeg Unida last Sunday. At maganda po itong pag-usapan kasi kung meron pong subject na madalas ay nami-misinterpret, minsan ay madalas na hindi naiintindihan ay ang subject na ito. Ito po ay may kinalaman sa mga promises ng Diyos. So ang atin pong topic ngayong umaga, standing on the promises of God. Sa 2 Corinthians 1:20, ganito po ang sinasabi. Samahan niyo po ako. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Alam niyo po mga kapatid, isa po sa bagay na madalas ay nagiging suliranin ng maraming mga Kristiyano or mananampalataya in regards to the promises of God ay ang hindi naiintindihan ang mga pangako. So, hindi lang po problema yung hindi mo naintindihan ang pangako. Pangalawang problema, yung mali ang application mo ng pangako. Minsan po, inia-apply agad natin yung mga pangako sa ating mga buhay, inaangkin natin ang mga pangako, at pinaniniwalaan natin na ang pangako ay para sa atin. Alam niyo po ba mga kapatid na ang pangako ay ibinibigay ng isang taong nangako? Dalawa ang involved sa pangako. Una, yung nangako at yung pinangakuan. At ito po mga kapatid ay dapat nating maintindihan. Ang Diyos na nangangako ay hindi laging nangangako sa lahat ng tao. May mga pangako siyang individual. May pangako siya para sa isang bansa, sa isang nation. May pangako rin po siya para sa kalahatan. Kaya if you are going to look at the promises on the aspect na ang lahat ng pangako sa Bible ay sa'yo, magkakaroon ka ng malaking problema dito. So, siguro po simulan natin ang pag-aaral sa definition. How can we define a promise? Sabi po ni Webster, a promise is a declaration that one will do or refrain from doing something specified, and that gives the person to whom it was made a right to claim the performance or forbearance of a specified act. Yan po yung kahulugan ng promise. Most frequently, in the Old Testament, kapag binanggit yung katagang promise o yung word na promise, it always refers to a speaking, speech, or saying. Ito po ang ibig sabihin noon. Kapag nabasa natin sa Biblia, ito'y galing sa isang salita, ito'y pahayag, at ito'y galing sa nangako, no po? But when God says something or when God promised something, that settles the issue. Kasi po ang Diyos ay hindi sinungaling. Kapag siya'y nangako, sigurado matutupad ang kanyang pangako. So wala tayong problema doon. Every declaration of promises in the Scripture na galing sa Diyos, umasa po tayo at paniwalaan natin na either natupad na yon or tutuparin yun ng Diyos. Because God is a promise-keeping God. So, eto pa ang isang kahulugan ng promise. Sabi po, a promise daw is the assurance that God gives to His people so they can walk by faith while they wait for Him to work. So, yan po, ang pangako daw ay ang kasiguruhan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak upang sila'y manampalataya, no? At tanggapin ang may pananampalataya habang sila'y naghihintay sa katuparan nito. So, the difference between a command and a promise, ito po. Yun daw pong utos na galing sa Diyos is something we should do. Yung promise naman na galing sa Diyos is something that God will do. So, dalawang tao po ang involved. Kapag ang Diyos ang nangako, siya ang gagawa nun. Pero kapag ang Diyos ang nag-utos, tayo po ang gagawa nun.
Nakita ko po mga kapatid sa pag-aaral ng mga promises ng Diyos na it always connected with a command. Kapag may utos ang Diyos at ito po'y nasunod ng tao, kasunod po naman yung pangako ng Diyos na siya naman ang tutupad, bunga ng pagsunod ng tao. Parati pong ganoon. Yung pong promises are always connected or most of the time connected with God's command. So, sa command, it must be obeyed. A promise must be believed. So, yung utos, dahil nabanggit natin, konektado yung promise dun sa utos, yung utos ating susundin, yung pangako ating paniniwalaan. So, yun po. Ngayon naman, when God gives a command, ang sabi niya, you will. When God gives a promise, ang sabi niya, I will. So, nakita niyo po yung kagandahan yan. Pag nagbigay ng utos ang Diyos, para sa atin po yon, sumunod tayo. Pero pag nagbigay ng pangako ang Diyos, paniwalaan natin kasi ang sabi niya, ako ang gagawa niyan. So, ayon po sa Biblia, o ayon po sa isang account, ang Bible mula Old Testament hanggang New Testament ay binubuo ng 3,573 promises. Yan po ang sabi ng research at sabi ng statistics, no? 3,573 promises. Napakadami, ano po? Ngayon, yan bang mga pangako na yan ay pwede nating angkining lahat? Yan bang mga pangakong yan ay para sa atin lahat? So, hindi po natin masasagot yan hanggat hindi natin nababasa, nakikita o nauunawaan ng mga pangakong yan. Sa oras na ito, mga kapatid, ang layunin po ng pag-aaral ay para turuan tayo na tingnan ang mga pangako at suriin paano natin ito maiintindihan. Kasi po, hindi po pwedeng basta angkin ng angkin ng mga pangako. Halimbawa, ano po, sa Biblia, alam niyo po ba ang unang pangako, the first promise in the Bible? Napag-aralan niyo na po ba yun? Alam niyo po ba yung unang pangako sa Bible? The first promise in the Bible is written, siyempre, saan? Sa unang book ng Bible. Ano po ba yung unang book ng Bible? So, the first promise in the Bible can be found on the first book of the Bible, which is Genesis. Saan po sa Genesis matatagpuan yung unang pangako? Ayan, sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang tanong, kanino ibinigay yung pangakong yan? Binigay ba yan para sa inyo? Binigay ba yan para sa kay Adan at kay Eva? Kanina po ba yan ibinigay? So, yung pangakong yan, nakausap ng Diyos dyan, yung ahas no? At ang sabi ng Diyos, doon sa ahas, which is si Satanas, ang matandang ahas, sabi doon, and I will put enmity between you, referring to the snake, to Satan, and the woman. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yan. Ang tanong, ano yung pangakong yan? So, yung pangako na yan na sinabi na deklarasyon ng Diyos sa ahas, mula ngayon, magiging magkaaway kayo ng babae. Yung binhi mo at ang binhi ng babaeng ito, ang dudurog sa iyong ulo. Ngayon, sino yung pangako na yan? Sino yung promised seed na yan? Ang promised seed na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. That is, he is the seed or he was the seed of the woman. Mula sa babae, magmumula ang dudurog sa ulo ng ahas. Yan po yung proto-evangelium Yan po yung unang proclamation ng Ebanghelyo na mula sa binhi ng babae, magmumula ang siyang dudurog sa ulo ng ahas na magiging tagapagligtas. At yan po ay natupad saan? Galatians 4:4, Luke chapter 2 verse 7, Revelations 12:5, na kung saan si Jesus yung ipinanganak dyan, na galing sa binhi ng babae. Promise yan sa Bible. Natupad na yan. Amen? Ngayon, kung iyan ang first promise in the Bible, ano naman ang last promise? May huling pangako ang Biblia Saan ito matatagpuan? Kung ang unang pangako nagmula sa Genesis, yung huling pangako galing naman sa book ng Revelations. Ayan, Revelations 22:20. Anong sabi diyan? He who testifies to these things says, surely I am coming quickly.
So, yun daw po ang pangako. Ano po? I will come quickly. Even so, come Lord Jesus. This one is the best yet to come. Hindi pa ito nangyayari. At ito ay pangako ng Biblia. Pangako yan ng Diyos. Nababalik siya at iyan po ang hinihintay natin na pangako. Hinihintay ng mga mananampalataya. So, naparito na po ang Panginoong Hesukristo para tuparin yung Genesis 3:15, nagkatawang tao, namatay, inilibing, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos Ama, subalit may pangako pa rin sa Revelations 22 na siya ay babalik. Ayan. So, yan po ay part ng mga promises. Part ng mga promise ng Diyos. Ngayon, inaral natin, tinignan natin ang konteksto, tinignan po natin kung iyan ba'y natupad na o hindi pa natutupad. Ganyan po natin inaaral at tinitingnan ang mga promises in the Scripture. So we cannot just read the passage of the Scripture and claim that the promise was for us or is for us. Magiging malaking problema po yun sa atin, ang mga nag-aaral ng Biblia, kung ganon ang ating mga gagawin. So I'm going to give you some pointers on how we can study and learn the promises of the Scripture. Again, 3,573 promises all in all ang mababasa natin sa buong Biblia na ang nangako mismo ay walang iba kundi ang Diyos. So, right now, it is important to pause and let us establish some guide rails or guardrails rather on a pathway to God's promises. Paano natin uunawain ang mga pangakong nakasulat sa Biblia? Una, pag kayo po'y student of the Word of God at nag-aaral kayo ng Bible, it is very important na kapag nakakita kayo ng mga talatang merong pangako, tingnan po ninyo ang mga pangako in their proper context in order to get their full meaning. So, kapag nakabasa ka, put the promises in their context to get their full meaning. Bakit po? Kasi pag hindi mo nakita yung tunay na konteksto ng sinasabi ng talata, mamimislead ka. Kasi usong-uso ngayon yung maraming mga tagapagturo, nakabasa lang ng Bible, ang susunod, application agad. I-apply mo agad sa buhay mo. Delikado po iyon. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng one example. One of the most popular promises that can be found on the Scripture is this. Hebrews 13:5. That is a promise of God. Ang pangako ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Sino po ang ayaw ng pangakong yan? Lahat po tayo gusto natin ng pangakong yan. Pag ikay may problema, nabasa mo yan, di ba nakapagpapagaan ng kalooban? Sabi ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. At pinaniniwalaan natin yung katotohanan na yan, na hindi tayo iiwanan ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Pero ang tanong, sa lahat ba ng sandali? Can we apply that verse in all our circumstances? In all our desires? In all our plans? In all our longings? Can we apply the promise that God will never leave us, nor He will forsake us? Ngayon, importanteng maunawaan, that is very comforting. A verse that is very comforting, especially kung nasa mabigat kang suliranin. But we seldom quote the first part of the verse. Hebrews 13:5, if you are going to read the first part, ano po ang sabi dyan? Actually, kung kayo po ay may Bible ngayon, buksan niyo po yung Hebrews 13, simulan niyo po sa verse 4, papunta ng verse 5. Ganun po ang pag-aaral ng context eh. If you want to know the context of a verse, basahin mo yung una, tapos puntahan mo yung dulo. Doon mo makikita ang reason kung bakit sinabi yung kataga. Bakit sinabi yung pangako. Malalaman mo kung kanino ba ito isinulat, bakit ba ito isinulat, at anong purpose kung bakit ito isinulat. Hindi po basta napalagay lang yan sa Bible at dapat iangkin
Kaya yung mga mangangaral na pa isa-isang verse lang, delikado yun eh. Yung mga preacher sa pulpit every Sunday, babasa lang ng isang verse, tapos mula sa verse na yon, pupulot ng mga konti-konting verse, paghahalu-haluin. You are creating a monster from a sermon. Hindi po ganun. Kaya pag nag-aaral po tayo ng Bible, ang ating pong ginagawang paraan, hinihimay natin yung mga talata. Uulitin ko, mga talata. Para makita natin ang context noong mga bagay na gustong imensahe. Ngayon, napakarami po niya, yung mga daily devotional, babasa ng isang talata, tapos ia-apply na agad. Bibigyan lang kayo ng konting kwentong nakakatawa, konting kwentong nakakalungkot, at kung ano-anong mga testimonies, yun na yung Word of God na tinatawag. Kaya importante yung context. Ngayon, tanong, anong context ng Hebrews 13:5? Alam niyo po sa verse 4 kung anong sinasabi? Ito po'y sermon sa mag-asawa eh. Sermon sa relationship between a woman and a man. Verse 4. Pagkatapos po, biglang pumasok ang verse 5 at sinabi po sa verse 5, first part ang sabi, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Kung titingnan niyo po, yung mensahe ng never will I leave you, never will I forsake you, ay connected saan? Sa usapin ng pag-ibig sa pera. Sa usapin ng pagiging kontento ng buhay. At ang sabi ng Diyos, kung kayo ay hindi masyadong mukhang pera, at kung kayo'y kontento sa buhay nyo, I will never leave you, I will not forsake you. Kuha niyo po yung context, mga kapatid. Minsan po, we are claiming the promise without looking at why the promise was given. Because that is one primary concern of a couple on verse 4. The primary concern ng mag-asawa, kapag sila'y naging mag-asawa na ano? Paano na yung bayarin? Paano yung upa sa bahay? Paano tayo kakain? Paano tayo mabubuhay? So most of the time, ang concern ay material things. Money. And many people nowadays are concerned about money. Tanong, masama ba yun, pastor? Hindi. Hindi masamang mag-isip ng pera. Hindi masamang magplano tungkol sa pera. Hindi masamang magnegosyo, maghanap buhay para sa pera. Pero, ang utos, huwag nating ibigin ang pera. The Apostle Paul said to Timothy, the love of money is the root of all evil. Ang hamon po sa mag-asawa dyan, sa Hebrews 13:4, ay maging kontento kayo. Sapat yung biyaya ng Diyos. Paniwalaan niyo yun. At kapag kayo'y kontento, sabi ng Diyos, hindi kasi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. So yung pangakong yan, connected doon. Hindi po yan connected kahit na anong circumstansya. I would like to give you one example. Yung mga mali ang utak, mali ang isipan, naisip na, mangho-hold up ako ng bangko. Kasi pangako ni Lord I will never leave you, I will not forsake you. O kaya, tatalon ako sa building na ito, o tatawid ako sa alambre, kasi ang pangako ng Diyos, I will never leave you, I will not forsake you. Ganun po ba application nun? O gagawa ka ng something very drastic, gagawa ka ng isang bagay na hindi mo pinag-isipan dahil pangahawakan mo yung pangako na I will never leave you, I will not forsake you. Palpak ang application ng promise na ito kasi out of context yon. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya huwag hong apply ng mga pangako, huwag claim ng mga pangako, baka mali ang konteksto natin nito. Amen? So, because of the promise of God in this verse, of God's presence, we can live free from the love of money. And we will become more content with what we have. That is the promise of God on this verse. Again, connected ito sa pagiging kontento natin sa Diyos.
Po, yung paniniwala, just like the Israelites, nung sila'y tumawid sa dagat na pula, na sila'y lumabas sa Egypt at dinala ng Diyos, papuntang Promised Land, ano po ang kanilang ginawa? They just put their trust in God. Nakatawid po sila sa dagat na pula, sa Red Sea, because of their faith. Ang problema lang, nung nasa wilderness na sila, when they encounter a lot of things, they focus more on the material things rather than focusing their faith in God, who promised that He will never leave them and will not forsake them. Hinanap na nila yung mga wala. Hinanap na nila yung sibuyas, yung mga onions, yung mga kinakain nila doon sa Egypt. Sumawa na sila, kakakain ng mana every day. And they want meat. So, yung lack of contentment, love of money, love of material things, yun po ay nagiging dahilan kung bakit ang Diyos ay pinababayaan sila. No? So, mamaya, bibigyan ko pa ng konting emphasis yan sa ibang pointers. Ano po? So, pointers number 2. Ito ho. Pointers about promises. Number 1, put the promises in their context to get their full meaning. Second, be careful about claiming someone else's promise. Ito, mga kapatid, mahalaga ito. Tandaan na hindi lahat ng pangako sa Biblia ay para sa iyo. Hindi lahat ng pangako ng Biblia para sa atin. And this is one. Take note of this. Ito po ay isa sa gamit, very popular na promise na inaangkin ng lahat. Napakarami ko ng pastor na narinig na nagsermon ng talatang ito. Napalpak ang pagkakaturo, mali ang interpretasyon. At maaaring ikaw, kapatid, ay isa rin sa naloko ng pastor, nabola ng pastor tungkol sa pag-claim ng pangakong ito. Anong verse ito? Have you heard of Jeremiah 29:11? Oh, totoo, pastor? Bakit hindi dapat i-claim yan? Kasi hindi sa atin yan eh. Hindi para sa iyo yung Jeremiah 29:11. Kanino ba yan? Anong sabi dyan? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Wow! Sinong ayaw niyan? Ang ganda nga naman ng pangakong yan. At yan ang madalas na sinasabi ng pastor. Lalo na sa mga kabataan, sa mga youth camp, youth rally. Sasabihin ng pastor, Jeremiah 29:11. Alam ng Diyos ang plano niya sa bawat isa. May plano ang Diyos para sa iyo. At ang deklarasyong ito'y galing sa Diyos. Ang plano ng Diyos is to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Now, tanong, sa'yo ba yan? So, pinag-aralan natin kanina, importante ang context. So, i-apply natin ngayon dito sa verse na ito. Ano ang context ng Jeremiah 29? In order for us to know the context of this verse, puntahan natin ang pinanggalingan. Puntahan natin ang unang 4 na kapitulo. First 4 verses of Jeremiah 29. Ano po iyon? Basa. This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and to the priests, the prophets, and all the other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. Ayan. So, una, tingnan natin, kanino isinulat ang Jeremiah 29? Nilinaw naman ng Jeremiah 29 kung para kanino ito isinulat ng Diyos. The text of the letter, referring to that, was given by God to Jeremiah. It was sent from Jerusalem papunta kanino? Sa mga surviving elders, sa priest, sa prophet, at sa lahat ng tao na nandun. Saan sila naroroon? Isinulat ang Jeremiah 29 nung sila'y under captivity sa Babylon. Nakuha niyo po? So, yung letter
yung promise was given to them. It was given to the people under Babylonian captivity. Malinaw yan, ho? Huwag niyo pong kalilimutan. At sa verse 4, ang sabi, "This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon." Huwag niyong kalilimutan, no? Sino daw ang nagdala? Ano po? Mula sa Israel papuntang Babylonia. Pangit mang pakinggan. Pero ang sabi, "This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried." Sinong nag-carry sa Israel? Sinong nag-carry sa Jerusalem para maging alipin sa Babylonia? Diyos. It was God who carried them into exile to Babylon. Ayan ang verse. Now, pinanta ba sila sa Babylon para magbakasyon? Dinala ba sila sa Babylon para magpasarap? Dinala ba sila sa Babylon para maging hayay-hayang buhay? No! They were put in Babylon to be a slave. And it was ushered by whom? It was ushered by God. So, yun po ang context, no po? Ng Jeremiah 29:11. Kung titingnan natin ng verse 1 to 4, isinulat ito to the surviving elders, to the priests, to the people in captivity in Babylon. Now, anong sabi ng Diyos? Anong gagawin nila sa Babylon? Ano bang magiging buhay nila sa Babylon? Under the rule of the Babylonian Empire. Tuloy natin ang basa sa verse 4 hanggang 9. Ayan, ito sabi dyan. Yun daw ang sabi ng Diyos. "This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon." Verse 5. "Sa Babylonia, this is what you're going to do. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease." Hindi lang yun. Verse 7, "Seek the peace and prosperity of the city, to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it." Imagine ninyo, ipapanalangin nyo pa yung mga captors ninyo, papanalangin nyo pa yung umaalipin sa inyo, because if it prospers, you too will prosper. Panalangin nyo, Babylonia, at sumunod kayo, maging mapayapa kayo sa kanila, dahil pag pinagpala sila, pagpapalain din kayo. Pero ang sabi, huwag kayong maniwala kahit kanino. Huwag kayong maniwala sa mga propeta nila. Huwag kayong maniwala sa mga diviners nila. Madadaya kayo. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga panag-inip nyo at kung ano-anong mga pangitain. Ayan. Hindi ako ang nagpadala ng mga bagay na yan, ang sabi ng Diyos. Ayan. So, makikita po natin, bago yung Jeremiah 29:11, ipinakita sa atin kung kanino ito binigay, ipinakita ko ano ang mga gagawin ng mga pinagbigyan. Verse 10 tayo ngayon. "This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place." Ang sabi po dyan, mga kapatid, ng sulat na ibinigay kay Jeremiah, 70 taon kayong magiging alipin dyan sa Babylonia. And after 70 years, I will fulfill my good promise to bring you back in this place. Eto na ngayon yung verse 11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Now, naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Makikita po natin sa verse 1 to 4, that is
actually a sentence from the letter sent to Jewish exiles living in Babylon. Verse 4 and 9, the people are told to what? To build houses, settle down, increase in number, seek the peace and prosperity of the city. And they are also warned about not to listen to false prophets. But in verse 10, we hear the promise. 70 years are completed for Babylon. I will come to you and fulfill my gracious promise. Tanong, yung mga pinangakuan sino? Ang sabi, ang pinangakuan mga surviving elders, mga priest, mga tao in exile. Kung tayo po'y nag-iisip, surviving elders, ano kayang edad nung mga yon? Ang panahon natin ngayon, kinukonsider na elder na kapag mga 65, yung retired na o senior citizen na. Kasi ibinigyan sila ng distinction mga surviving elders. Pero ito na lang po ang isipin natin. Yung bansang Israel, nung lumabas po sila sa Egypt, 40 years po sila nagwander sa wilderness. 40 years. At ang sabi, nung bago sila makarating doon sa Jericho, lahat nung mga lumabas sa Ehipto, yung original na lumabas na matay ng lahap, except sa dalawa. Si Joshua at saka si Caleb. So all of the nations or people who went out of Egypt, namatay lahat sa wilderness. 40 years lang yon. So ibig sabihin, ang pumasok sa lupang pangako, sa bayan ng Jericho, ay mga bagong tao na ipinanganak na saan? Doon na po sa wilderness. Now, let us go to this captivity in Babylon. Kung 70 years silang nasa Babylonia, sa palagay nyo, yung binanggitan ng Revelations 29:11, may buhay pa kaya after 70 years? Pag-isipan lang po natin. So, ibig sabihin, all throughout ng 70 years period, nasa Babylonia sila. Yung mga nakarinig ng pangako ng I will never, ano tawag doon, ng declaration na I declare that you will prosper. My plans is to not to harm you. My plans is to give you hope and a future. Ibig sabihin, most of them, or if not all of them, died in Babylon. Tama? Tanong, natikman ba nila ang pangako? Naranasan ba nila yung pangako? Many of them died in Babylon. So this promise was given to those in captivity. They were going to be there for 70 years and then God would fulfill His plans for them. Yun yung plans na binabanggit sa verse 11. And after 70 years, patay at nagkamatay na yung marami sa kanila. Ibang lahi na ang magpapatuloy ng buhay sa kanila. Ibang lahi na ang ilalabas ng Babylonia at ibabalik sa Jerusalem. Kaya linaw Sabi, magparami kayo ng lahi. Huwag kayo magpapakunti. For a while, magtayo kayo ng bahay, magtanim kayo ng mga halaman, mamuhay kayong normal sa Babylonia nang may pagsunod sa inyong captors. Kasi ang fulfillment ng promise ay kanino? Sa inyong susunod na lahi. Ngayon ang tanong, Bishop, pwede ba ito na angkinin ng individual? Take note that this promise was given to the nation of Israel. Those who are in captives sa Babylon. Kaya to claim this promise as your personal promise, may malaking problema ka. Dahil ito natupad 70 years after. Buhay ka pa ba after 70 years? Kung iyan ang pagbabasihan mo. Tandaan natin, totoo naman na may plano ang Diyos. Meron po tayong makikitang mga mahalagang bagay dito Una, God is a promise keeper. Kapag nangako siya, tutuparin niya. Pero hindi natin pwedeng tanggapin na yung pangako kay Pedro, pangako din sa'yo. Yung pangako niyang sinabi niya, tutuparin niya yon. Pero wag mong i-apply sa'yo ang pangakong hindi para sa'yo. Sa mga Israel, natupad to after 70 years. Kasi kanila yon.
And it was fulfilled already. Jeremiah 29:11 is fulfilled or was fulfilled already for them. Tapos ikaw, i-claim mo ngayon. Kaya yung mga pastor naman, medyo tingnan-tingin na naman natin ang mga tinuturo natin. Nagpapahamak tayo eh. No? Ang ganda lang pakinggan. Ang ganda lang pag-aralan. Napangako nga yan sa Bible, pero in order to apply agad na pangako, wag namang ganon. Hindi yan para sa lahat. Ano po? So, alam natin, alam ng Diyos ang lahat. Alam niya at hindi pwedeng pigilan ang mga balak niya. That is how sovereign God is. God is not out to harm you. Hindi naman, alam ng Diyos yan, di ba? Take note. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos tungkol kay Job. Inalaw ng Diyos yon. Pero alam din naman ng Diyos kung anong mangyayari. Alam ng Diyos kung ano yung hangganan. Alam ng Diyos kung ano yung kakayahan. Ang sabi ni Satanas, kaya lang naman sumusunod sa iyo yan eh. Kasi pinagpapala mo eh. So, ibig sabihin, hindi all-knowing si Satanas. Hindi niya alam kung anong kapasidad ni Job. Pero ang Diyos, alam niya. Hindi siya itatakwil ni Job. Kaya, sige, gawin mo lahat. I know that Job loved me. I know Job will not deny me. So God wants to help you. And He will restore. Ano po? Kasi alam naman niya lahat. At meron siyang plano. And with God, our future is filled with hope. Pinaniniwalaan natin yung mga bagay na yan. Pero wag nyo naman gawin na yung pangako sa iba ay gusto nyo na angkinin at paniwalaan at matupad din sa inyo. Kasi hindi lahat ng pangako nga sa Bible ay pwede nating angkinin atin. Amen? Pangatlo, let us focus on promises that are repeated elsewhere in the Bible. Yan, meron po tinatawag na universal promise eh. And one way to know if a promise is universal is to find the same promise in other places in the Bible. Ulitin ko. Para po makita kung ang promise na ito'y applicable sa akin at pwede kong angkinin, tingnan natin kung ang pangako ay universal. Binanggit sa Old Testament, binanggit din sa New Testament. At maraming mga talata sa Bible ang paulit-ulit na nagpapakita ng pangako. Pag ganun, baka nga para sa atin ito. And one example of this is found on the Old Testament, ang Joshua's promise, o God's promise to Joshua. Ano yun? Sabi po dyan, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ang gandang pangako, hindi po ba? At yan din po yung pangako sa Hebrews 13:5 na atin pong binasa kanina. Na sabi, never will I leave you, never will I forsake you. So, pwede naman pala na universal ang scope niyan kasi binanggit yan kay Joshua, binanggit din sa mga mananampalatayang Hudyo sa New Testament. Ngayon, ang tanong, paano lang i-apply yan? Tingnan po natin yung konteksto pa rin. Kaya nga sa pag-aaral ng Biblia, hindi palibasa may pangako, tanggapin verbatim at literal, tingnan pa rin kung anong context nito. Again, puntahan natin saglit at ating i-explore yung aklat ni Joshua. Sabi po dyan, as I was with Moses. Ibig sabihin, at this point, wala na si Moses. Ang natitirang leader ay si Joshua. Dalawa na lang po sila na matanda dyan. Si Caleb at si Joshua. Natatandaan niyo po ba mga kapatid na nagsugo si Moses ng 12 espiye? Di po ba? Para espiyahan nila yung lupang pangako. Pagbalik ng 12, nag-report yung 10, negative ang report. Pero yung dalawa, si Joshua at si Caleb, they have a positive report. Bagamat nakita nila yung mga higante, malalaki ang tao sa lupang pangako, pero by faith, ang sabi po ni Joshua at ni Caleb, let us step on to faith and conquer the land. Pero sino ang nag-prevail? Ang nag-prevail po ay yung mga negatibo. So, yung 10 ang nanalo, hindi sila tumuloy, and because of that, sila'y nagpaikot-ikot sa wilderness for 40 long years. Ngayon, patay na lahat. Wala na yung
Wala na yung mga negatibo, wala na yung mga pessimistic. Ito na ngayon, si Joshua, nasa harapan na po ng pagpasok sa Jericho. Pero siyempre, sinong hindi matatakot? Namatay na yung sinusunod mong tagapanguna, which is Moses, ikaw na ngayon ang leader. Kaya pinangakuan siya ng Diyos, as I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Tanong, hindi nga ba sila iniwanan ng Diyos? Sa lahat ba ng kanilang pakikipaglaban, nagtagumpay sila? Tingnan po natin. Unang pasok po nila sa lupang pangako, ang unang city ay ang Jericho. Paano po nila tinalo yung Jericho? Bumagsak po ang Jericho sa sigaw lang. 7 ikot lang po sa Jericho. Pagkatapos, sumigaw lang sila, gumuho. It is by the power of God. Walang ka-effort. No? Sumunod lang sila sa Diyos. At kung titingnan nyo, every promise, again, gaya ng binanggit ko kanina, is connected with a command. If you follow God's command, then He will fulfill His promise. Parating ganon. Ngayon, ano utos sa Jericho? Lahat ng spoil na makukuha sa Jericho, susunugin nila. Ihahandog nila sa Diyos. Wala silang kukunin. Ngayon, sumunod na bayan na kanilang lalabanan at papasukin, yung bayan ng Ai. AI sa Tagalog, Hai naman, no? H-A-I o Hai sa English, o baliktad yata. So, yung bayan ng Hai, ang susunod nilang ika-conquer. Tanong, anong nangyari? Sinilip din nila yun, sabi nila, masyadong confident. Konti lang maliit na bayan. Konti lang ipadala natin sundalo. So ano nangyari? Paglusob nila, nako, talo si Joshua. Takbuhan ng mga Israelita, takbuhan ng mga sundalo at marami ang namatay. Tanong bakit? Bakit? Napansin niyo ba sa Jericho? By the power of God, by the presence of God, by the promise of God that He will never leave them, sigaw lang nila, bumagsak ang Jericho. Ang tanong, bakit sa Hai natalo sila? Nasaan ang Diyos nung panahon na sila'y nakikipagdigmaan sa Hai? Sabi ng Diyos kay Diyos, reklamo nga si Diyos, bakit? Bakit po kami natalo? Ang sagot, inireveal din po. Kung inyo pong babasahin ng kasaysayan, sa gitna mo ay merong naging mukhang pera. Again, ulitin ko, yung Hebrews 13:5, konektado yan saan? Sa pagiging kontento at sa hindi pag-ibig sa salapi. Hebrews chapter 13, ano po? Ano sabi doon? Live your lives, ulitin ko, no? Baka na ligaw ako Sabi po dyan, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Yun po ang kabuuan ng Hebrews 13:5. Ang problema, meron po sa bansang Israel na ang pangalan ay Akan, yung utos ng Diyos, walang kukunin sa Jericho at lahat ay susunugin. Ano sabi? Nung nakita niya yung magandang tunika, yung mga alahas, kayamanan ng Jericho, kinuha niya, tinago niya sa kanyang tolda. At ang sabi, yun ang dahilan kung bakit paglusob nila sa Hai, sila ay nalupit at natalo. Ang tanong, sa palagay nyo, sinamahan pa rin sila ng Diyos sa digmaan na yun laban sa Hai? Again, uulitin ko, ang pangakong never will I leave you, never will I forsake you, ay dapat tanggapin ng may pagtitiwala sa Diyos. Merong pananampalataya sa Diyos na siya ang bahala. At walang pag-iinbot ng pagiging kontento dapat at walang pagmamahal sa bagay na material. Nakuha niyo po? I hope you understand the point. Ano po? So, be willing to focus on promises that are repeated. Kapag inulit, isa lang ibig sabihin, pwede nating panghawakan.
pwede natin sabihin, Lord, naniniwala ako na hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan. But then again, the context connected ito sa pagiging kontento natin sa Diyos. Pagiging kontento natin sa buhay at paniniwala na because you are with me, I will be okay. Amen? Pang-apat. Number 4. Be willing to accept all God's promises, not just ones you like. Minsan ito ang problema eh. Naangkin lang natin yung mga magagandang pangako. Pero sa Bible, merong mga pangakong hindi kagandahan. Ayaw natin ito. Ang nakakatuwa, minsan, ano po? Ikinukwadro pa natin eh. Iginagawa pa nating mga wallpaper. O yung maraming ako nakikita sa mga computers nila, nakalagay, ano po? Yung mga verses na paborito nila. Ano po? Yung Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Mga nakadikit pa sa pader ng bahay, nakakwadro, kasi gusto nila yon. Pero meron po bang nag-post sa kanilang mga kwadro, sa kanilang bahay ng verse na ito? Halimbawa, John 16:33. Pangako yan ng Diyos. Sabi ni Jesus, in this world, you will have trouble. No? Alam niyo po mga kapatid, we cannot just put the pleasant promises up on the walls and act surprised when suffering comes. Hindi na dapat natin ikinagugulat yan eh, kasi matutupad talaga yan eh. Pangako kasi yan, iiwanan ko kayo bilang mga tupa sa gitna ng mga lobo. In this world, you will have tribulations. You will have persecution. Pero sa dulo naman yan, ang pangako ng Diyos, no? Take heart, because I have overcome the world. Ayan. So, hindi lang po dapat natin tatanggapin yung mga gusto natin. Tanggapin natin lahat kahit yung hindi kagustuhan. Yung mga pangako na may kinalaman sa pagiging matiisin at pagiging matiyaga sa pananampalataya. Amen? So, yan. Bibilisan na lang po natin at gagabihin tayo. Number 5. The ultimate aim of God's promises is to glorify God. Laging ganon, no po? Tandaan natin na ang layunin ng mga pangako is for God's glory, because that is our chief end. What is the chief end of man? The chief end of man is to give glory to God and to enjoy Him forever. Be careful about demanding that God must do something for you. We cannot just name it and claim it without worshiping the name that is above all names and desiring that He displays His honor and glory. Sabi nga ng Psalms 119:38, fulfill your promise to your servant so that you may be feared. Ayan. So that is the ultimate goal of God's promises in the Scripture. The ultimate purpose is for Him to be glorified. Number 6. Some promises are conditional. No po? God will do His part and we do ours. Lagi ko pong sinasabi mula kanina, connected yung mga pangako saan? Sa mga commands. Often we see this in the use of if and then passages. Ano yung mga if and then passages na yan? One example of the if and then passage ay yung Deuteronomy 11:22-23. Ano sabi diyan? If you carefully observe all these commands I am giving you, to follow, to love the Lord your God, to walk in all His ways, and to hold fast of Him, then, ayan, if you, then the Lord. Then the Lord will drive out all these nations before you, and you will dispose nations larger and stronger than you. Yan ang example ng if and then. Kapag may utos na ibinigay ang Diyos at sinunod mo, then the Lord, ayan, will fulfill His promise. Another example of that, conditional promises yan no po? It is conditioned on how you obey. Kaya nga, yung fulfillment ng God's promise is dependent on how you will obey the command. Ganon din po ang binabanggit. Ito pa, isang conditional sa James chapter 4, verse 10. Sabi diyan, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. So, yan yung if and then. If you humble yourselves,
then God will lift you up. Ayan. So, yan po yun. May mga pangako sa Biblia na wag lang claim ng claim na ipapamahala mo sa bahala na. Hindi, sabi ni Lord, tutuparin niya yan eh. Baka meron kang kailangang sunding utos for the promises to be fulfilled. Amen? Ayan. So, ang pangako, ayon sa number 7, ay kailangan ding tanggapin ng may pananampalataya. Sabi nga ni Charles Spurgeon, do not treat God's promises as if they were curiosities for a museum, but believe them and use them. By the exercise of our faith, God's promises become personal. Hebrews 4, sabi diyan, but the message they heard was of no value to them because those who heard did not combine it with faith. At si Jesus mismo sa Matthew 13:58, meron siyang mga bagay na hindi ginawa, may mga miracle na hindi niya ginawa dahil wala siyang nakitang pananampalataya sa bayan. Kaya if you are going to survey Hebrews 11, yung mga heroes of faith, can you imagine? Si Noah, pangako ng Diyos na ililigtas ang kanyang bayan, pero nakasalalay ito sa kanyang pagsunod, no? Ililigtas ang kanyang angkan, pero nakasalalay ito sa kanyang pagsunod na gumawa ng arko. Hindi po ba? Po. Si Abraham, pinangakuan ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac, he will be the father of many nations. Pero hiningi ng Diyos si Isaac para ialay. And Abraham put his trust on God, that God will fulfill His promise. He showed this by His willingness to offer Isaac sa altar ng Diyos. So makikita niyo po yung mga heroes of faith na ito, na ang kanilang pananampalataya ay in-exercise doon sa mga pangako ng Diyos. So, this is clearly seen also with the giving of the land of promise in the book of Joshua, sa Joshua 21:43. So the Lord gave Israel all the land He had sworn to give their forefathers. Sa Joshua 21, kanina Joshua 1, ang sabi, huwag ka matakot, I will be with you. So Joshua prevailed. Sa 21, ibinigay ng Diyos sa kanya ang bansang Israel. So natutunan na ni Josue yung mga aral ng high, no? Yung kanilang pagkatalo sa high. And he journeyed towards the promised land with full faith in God. Ayan, the promised land was given to them and they had possession of the promise to make it their own. And they took possession of it and settled there. Sa 12 espiya ni Moses, 2 lang naman mga kapatid ang nakapasok. At pinahintulutang makapasok si Joshua at si Caleb para makita ang fulfillment ng pangako. Yung iba, nagkamatay sa wilderness kasama si Moses. So, let us not be the people described in Psalms 106:24, na ano sabi? Then they despised the pleasant land, they did not believe His promise. Amen? Paniwalaan natin ang pangako ng may pananampalataya and let us applied the promises by faith. Amen? Pangwalo, don't be passive about God's promise. Ito ang problema eh. Oh, matutupad yan. Pangako ng Diyos yan eh. Pero huwag natin kalimutan mga kapatid. No po? If you want to profit from the promises, you cannot be passive about them. Sabi ng Hebrews 6:12, we do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. What is necessary for the fulfillment of promise? Faith and patience. And let us imitate them. Let us imitate the heroes of faith. Let us not become lazy. Hindi po pwedeng, matutupad yan. Pangako ng Diyos yan eh. Opo, wala naman pong question doon. Matutupad nga yun. Pero kung gusto mong maranasan, no po,
Kung gusto mong makita yung mga pangako ng Diyos para sa iyo, kailangan tayong huwag maging passive. Sabi nga ng Bible, papakainin ng tamad eh. Hindi po ba? Hindi po pwedeng maghintay at nakanganga na lang. Sabi nga ng Kawikaan 13:4, the sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied. Amen? Panghuli at pangsyam na po, hold on to hope. Sa mga pangako, 70 years nga natupad sa mga naiwanan at captive sa Babylon eh. So, ibig sabihin, may mga pangako na maaring hindi natin maranasan. Imagine niyo, si Pablo sa Thessalonica, sinulat niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Sinabi niya kay Timoteo, ito yung mga palatandaan ng pagbalik ng Panginoon. All of them, all the New Testament believers, waiting for the coming again of Jesus. They are waiting with enthusiasm. Pero hindi nila yon natikman. Mga naunang reformers, mga naunang apostolic fathers, they waited for the coming return of Jesus. Hindi nila yon natikman. Tayo, umaasa katulad nila, maaaring hindi rin natin matitikman. Dahil kung hindi pa ho kalooban ng Panginoon ang kanyang pagbalik, maaaring magkamatay tayong lahat nang hindi pa siya bumabalik. Pero anong gagawin natin ngayon? Let us hold on to the hope of His return. Yung promise sa Revelations 22 bilang huling pangako ng kanyang pagbalik, panghawakan natin. Alam niyo po mga kapatid, sometimes we have to wait a long time before a promise is fulfilled in our lives. Sabi po diyan, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Mga kapatid, don't give up. Don't bail when you think God has failed you. He hasn't. Amen? So Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. And remember that a promise is the assurance that God gives to His people so they can walk by faith while they wait for Him to work. Amen? Meron pa ho sana akong mga talatang idadagdag, subalit masyado na pong kalabisan. I hope naintindihan po natin on how to deal the promises that are written in the Scripture. At ang mga prinsipyong ito sana, magbigay paalala. Huwag angkin ng angkin. At ang mga prinsipyong ito, mga pointers na ito about promises, makatulong na maintindihan natin paano natin titingnan ang mga talata sa Biblia. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia. Happy Wednesday sa inyong lahat, lalo na po yung mga nandito sa North America, magandang araw. At sa mga magpapahinga na ngayong gabi sa Pilipinas, good night and God bless po sa inyong lahat.